marumi, maalinsangan, mabaho, at napakadaming tao. Yan ang naabutan namin sa Mindanao Avenue, sa lungsod ng Quezon City. Mga batang lansangan na nakatira sa ilalim ng tulay, tiis-tiis na naninirahan sa tinatawag nilang bahay. Baka sa mga pisikal na itsura ng mga bata, kung anong uri ng pamumuhay ang mayroon sila. Mga magulang na sila ding walang magawa, kundi tumira sa isang lugar na hindi mainam kahit pa kalusugan ang nakataya sa kanilang klase ng pamumuhay. Hindi sukatan ang dami ng pagkain na nakakain sa isang araw. Mahalaga din na magkaroon ng pagkukusa at disiplina upang maiwasan ang sakit na posibleng kumapit. Tinuruan ng aming grupo ang mga bata kung paano panatilihin ang pagiging malinis. Isa na dito ang tamang paghugas ng kamay upang maiwasan ang germs at bakterya at wastong paglilinis ng kanilang mga ngipin. Nakikita din sa kanilang mukha na tunay na silang natutuwa. Maaaring ang mga ito ay natuto tungkol sa pagpapanatili ng kalinisan at dahil na din sila ay nabigyan ng pagkakataon para matulungan at mapaayos ang kalusugan. Kalusugan ay ingatan upang buhay ay gumaan. Maging malinis sa katawan, tiyak mong may maayos kang kalusugan. Natin si Manang Evelyn at i-interview po natin siya. So, paano niyo po nasusurvive yung pang-araw-araw niyo? Minsan nagbabakal mo ang asawa ko, tignan ng konting bed. Minsan nakikita na ng gulay, itlog, para yung konting bubo. Yun ang pinakakain-kain namin, pinagasos-gasos namin. Sana, may tumulong sa amin na mas maano para makaalis kami sa kulay. Nagkakasakit po yung mga anak niyo. Saan po kayo kumukuha ng gamot? Pinapacheck up na namin sa health center. Minsan, pagka meron silang stock na ganito, kaya katulad para sa iba mo, pag meron, bibigyan kami. Pero pag walang stock, bibili na lang kami. Kung may pera, ibibili. Pero kung wala, bala na sa bata. Salamat po sa pagpapaunak mo sa amin na makapanay po kayo tsaka ang inyong mga anak. Salamat po. Maraming salamat po. Kasana po nakatulong po ang aming